So yan mga manay, for today's video nga ay gagawa naman tayo ngayon ng masarap na peanut tart. Pwede nyo po itong gawing pang negosyo at para sa recipe na ito ay gagamit tayo ng 2 cups or 250 grams or 1/4 kilo ng all-purpose flour. And then mga 1/2 cup or mga 100 grams lang ng butter or margarine. Tapos haluin lang natin ito hanggang sa mag-combine. Saka natin ilalagyan ng almost 1/2 cup or mga 1/3 cup ng tubig. So, gradually lang po nating ilalagay ang ating 1/3 cup ng tubig. Yan, para matansya po natin yung pagkakagawa ng ating dough. Kasi baka mamaya masyadong malambot or masyadong matigas. So, gradually lang po na dapat ang kalalabasan niya ay ganito ang dough natin. So, ayan, tapos set aside muna natin ito at gigiris natin ang ating mga molders ng lard or margarine para mamaya sa pagtaktak na ito ay hindi tayo mahihirapan. So, ayan, nalagyan na natin. So, balikan natin itong ating dough. So, pakinisin lang natin ito ng rolling pin. Yan, hanggang sa maging ganito siya. Tapos, yan, maglalagay na tayo ng dough sa ating mga molders. O, diba? Medyo makapal po yung pagkakagawa ko, pero yan, tama lang po yan. Okay lang po yung ganyan para sa akin. Pero, pwede nyo naman po itong nipisan if you like. Yan. So, ganito na po gagawin natin sa ating mga molders hanggang sa malagyan natin to ng crust. So, ayan na nga. Next step, gagawa na tayo ng palaman. Para sa palaman, mga mi, ay gamit ako dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk at kalahating lata or 1 cup ng evaporated milk. So, maglagay din tayo ng 5 egg yolks. Yan. So, haluin muna natin ito bago natin ito isalang. So, ayan, kapag nahalo na, isalang na natin ito sa mahinang apoy lang at tuloy-tuloy ang paghahalo nito kasi baka masunog ang ilalim. At dapat maging ganito ang kanyang kalalabasan. Tapos, maglalagay na tayo ng filling dito sa ating mga molders. Tapos, next step ay maglalagay din tayo ng topping. So, nagdurog lang ako dito ng mani. Pwede rin naman kayong hindi maglagay. So, ayan. And then, ibibake natin ito mga mi sa 160 degrees Celsius ng mga 20 to 30 minutes. And so, ang apoy nito ay alalay lang. At luto na nga ang ating mga tart. Kita nyo, hindi mahirap magtaktak. Pero kung medyo nahirapan kayo, pwede nyo itong dukutin ng toothpick. So, yun ang kinaganda kapag may grease yung ating mga molders. So, ayan. Ganyan lang po kadali gumawa nitong napakasarap na yema tart. O, diba, pwede nyo po itong gawing pang negosyo. Balutin nyo lang po ito ng cellophane para ma-preserve ang kanyang freshness. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang aking recipe. Pwede nyo itong gawing pang negosyo or pang snack or dessert sa inyong bahay. So, ayan, try nyo nang gumawa nito. Thank you for watching. Bye!